of his sorrowful passion. Have mercy on us and our Lord. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and our Lord. Maayong gabi sa tanan, brothers and sisters in Christ. Welcome liwat sa aton nga pinalangga nga programa, ang Divine Mercy sang Kabuhi, diri sa DYVR RMN Rojas. Sa liwat, ako si Brother Dale halin pa sa aklan, kag kaupod ko subong nga gabi ang aton agbian kag kaupdanan sa pagtuon sang pagtuo. Yung gabi man sa tanan, ako man dali si Brother Mel Galya nga pareho man kita nga nanghalin po sa aklan, no? Medyo malayo-layo ang aton niya ginhalinan, pero basta naka-serbisyo kita sa Diyos, wala sing malayo kag wala sing malapit. Tiba, Brad? Amen, Brad. Karong gabi daw medyo excited ako, bro, sa aton niya gin-prepare nga topic, no? Kay sa ikaduha nga kigayunan, nakatok naman kita diri sa grasya sang Dios. No, kabay nga basi may mga sunod pa ini nga ihatag sa aton, no? Bala na si Lord. Amen, Brad. Pero bago kita mag-umpisa, Brad, siguro ma-umpisa na kita sa aton niya opening prayer. Sige, Brad, ilid ko lang aton niya opening prayer sa ngalan sa Amay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Amen naman nga langit nun, salamat sa gabi ini, nga gintipon mo kami liwat sa sini nga programa, Divine Mercy sang Kabuhi. Nagatipon kami diri, hindi lang para mag-istorya, kundi para makatuon man, kag magpalapit pagid sa imo pulong. Lord, subong nga tupiko, amon pagatukibon ang bahin sang Biblia, kung paano ini nabuo, kung paano ini ginsuguran, kag kung paano ini gin-preserve sang simbahan, nga gintukod mismo ni Kristo. Hatagi kami sang kaalam, nga hindi lang maghatag sang impormasyon, kundi maghatag inspirasyon kag magtuytoy sa tanan nga nagapamati sa amon subong. Espiritu Santo, ikaw ang nagagiya, buksan mo ang amon paminsaron kag tagipusoon, agod masabtan namon ang kamatuoran kag maangkon ang kalinong nga naghalin sa imong pulong. Tagain man sang kaalam ang amon mga kauturan nga nagapamati, nga ilang man nga sila man mag-ugyon sa isa ka tinutuyo, ang pagkilala kay Jesus, ang mga matuod nga pulong sang Dios nga nagpakatao. Ginapangain namin ni sa ngalan sa among Ginoo nga si Jesucristo, kaupod mo, kaupod ang imo bugay, Amay kag Espiritu Santo, isa ka Dios nga buhi nga nagahari gihapon sa walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amay, sa Anak kag Espiritu Santo. Amen. Amen. Bago ang tanan siguro, bro, unahan na natin ang aton yung mga shout-out kag ang mga nagpa-shoutout sa aton. Yes, Brad. Naunang-una, shout-out to Gid ang aton niya spiritual director, no? Sang FDM o Flock of the Divine Mercy, si Father Berman Ibanez, kag sa aton niya servant leader, si Badbong Chufilo Balasa, kag sa iyang assistant servant leader, si Sister Marvic Sorano Martires, kag sa bilog nga core group, no, kay Badto ni Asis nga siya gid ang giya sa aton niya ministry sang apologetics. Namo man si Bad Bikmar, si Bad Lino, si Bad Tutong, si Bad Jan, si Bad Greg, si Bad Fidek, no, kag sa iban pang wala naton makilala, no, kag siyempre sa aton gid niya mentor sa aton niya apologetics, si Brad Brain Cartuhano, kag sa aton niya mga upod sa apologetics, no, nga nagapamati man subong nagalantaw sa aton, mayong gabi sa inyo nga tanan, kag sa aton man niya sa aklan, no, sa aton niya OIC Diocesan Coordinator, no, sa bilog nga aklan nga nagapamati man subong si Bad Boy Tersol, kag sa tanan nga mga paresed sa aklan, assistant paresed, tanan niya coordinator, assistant coordinator, kag mga auxiliary, no, kag nagapaglit man, no, gali ang grupo sa mga peace officer dira sa Divine Mercy, no, nga nagahatag kami sang aros kaldo nga
lugaw bala na bro nga ginahatag sa amon kun nga ginahatag na nga free no kada retreat gina sang aga no nagapag-greet sila no kag simple kung makakaon kita sina bisan hindi na kita mamahaw sobra kita no kag simple napasalamatan man nato ang aton nga nag-assist dire nga si Mother Mario no siya gid ang nagabulig sa aton dire kag sa iyo man niya partner dire nga dire gid sila nag-host na bro dire sa station nga regular sila nag-host no si iya asawa nga Sister Joan Piñalusa kag simple man sa aton nga very supportive nga mga misis. Yes, no? Bro. Si Sister Linda kag si Mrs. mo, bro. Si Jenny Feliciano galantaw sa subong sa live sa Good evening. Good evening. Kag dugang pagid na, bro. Yes, bro, may shout out ko pagid ang mga kaupdanan ko nga katekista sa Missionaries of Charity New Washington Aklan kag siyempre ang katekista sa New Washington Parish mismo. Kag ang ining Missionaries of Charity amo ni ang kongregasyon ni Saint Mother Teresa. Kag siyempre kay Brother Alex Macam amo na ang una nga nag-inspire sa akon sa pagtuon sa apologetics, brad. Kag sa akon sa mga youth nga sakop sa Missionaries of Charity sa mga barangay sang Polo, Ochando, Pinamukan, kag Lawaan sa New Washington Aklan. Kag kay siyempre kay Brad Jaymar kag sa iya misis sa si Lance ating parish head sa New Washington. And of course, ang Flock of the Divine Mercy New Washington Aklan. So base kan pamati na sila giban sa subong. So mala na Brother Mel. Okay, shout out sa inyo tananda. Good evening sa tanan, no. Kag sa libat maayong gabi sa tanan-tanan nga nagapamati sa programa ini, no. So subong nga gabi istoryahan naton ang isa ka pinakamainit nga isyu subong, no. Nga ginahaboy sa aton ini mga Katoliko. Kag tinguan naton nga pagasabton ini agud maklaruhan man sila sa kamatuoran. No kag pati man na bro sa aton nga mga kauturan na bala naton nga mga Katoliko. No kay ako man naton hindi madamo nga mga Katoliko ang wala nakahibalo sa sini nga kamatuoran. Bisan ako man gani bro. Way man ako kabalo sini dati. No sang nagtuon na ako sang apologetics, dili ko nahibalaan niya ang kamatuoran, no. Ang topic naton subong may titulo nga sino bala ang naghimo sang Biblia. Amen. No. Kag masunod dayon ang mga palamangkutanon nga una, sino ang gingamit sang Dios para makumpile ang Biblia. No. Ikaduha, sino ang may katungdanan nga mag-interpret sang Biblia. Bisan sino lang bala o ang tao nga ginhatagan sang authority na halin mismo sa Dios. Kag ikatlo, sino ang matuod nga gingihan sang Dios. No, mga pastor bala ini o mga pare. Kabay nga mamati gid mo sa amon. No good kamo mismo ang makausga kung sino ang may katungdanan nga magagamit kag mag-interpret sang Biblia. Gani subong nga gabi ipaagi naton ini sama nami kag gusto nga pagsaysay sang istorya sang Biblia. Kung ano ang kahulugan sini, paano ini gintipon, ano ang papel sang simbahan, kag nga hindi pwede nga bisan sino lang nga tawo ang mag-interpretar sini. Siguro maayo nga suguran ay naton bro ang kahulugan sang pulo nga Biblia. Brother Dale. Okay, thank you Brother Romel. Gusto naman nga ipaathag sa inyo kung ano gibala ang Biblia, brothers and sisters in Christ. Ang word nga Biblia o Bible halin sa Griego nga pulong nga ta Biblia. Ang abuot silingon mga libro. Ang Biblia hindi lang isa ka libro, kundi isa ka koleksyon sang 73 ka libro sa Katoliko nga Biblia. Ginlatag ini halin pa sa una nga siglo. Ang Katekismo of the Catholic Church o CCC 101 to 104 nagasiling nga ang Dios mismo ang author, pero gingamit niya ang mga tao agon isulat ini nga pulong, mga pulong. Amen, Brother Mel. Klaro ini nga pamatuod nga ang Biblia produkto sang simbahan kag sang tradisyon. Si Scott Hahn naghambal sa iya libro A Father Who Keeps His Promises and nga ang Biblia amo ang istorya sang Dios
nga nagapadayon sa iya katawhan. Pero ang question, kung wala pa sang kanon, ano ang nagagiya sa mga Kristiyano, mga kauturan? Antes pa na kumpay ang Biblia, ara ng simbahang Katolika nga nagagiya sa tumuluo paagi sa sacred tradition, Eucharist kag pagtudlo sa mga apostoles. Amoy niyang makita sa Acts chapter 2 verse 42, nagpabilin sila nga tinud-anon sa pagtudlo sa mga apostoles kag pagpakigambitan sang tinapay o Eucharistia kag pagampo. Kag sa pagampo wala pa sing Biblia sang mga time na to, Brother Mel. Pero ara na ang simbahan nga buhi. Amen. Kag eksakto gid bro ang ginsiling ni Saint Ignatius of Antioch, disciple ni Apostol John, no? Sa iya nga sulat sa mga taga Smyrna, tuig 110 AD ni ipa bro. Ari ang iyang sulat, no? Wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church, no? Yes. Ginagamit niya yung pulong nga Katolikos sa iya sulat, no? Meaning universal, kay naglaptan na ini sa bilog nga kalibutan, pero isa lang gid nga kasimbahan ang nagagiya sa tanan. Karon, balikan natin ang palamangkutanon niya, sino bala ang nagkanonay sang Biblia sa ika-4th century? Wala sang iban kundi ang simbahan nga Katoliko nga mo ang una nga nagpatigayon sang Council of Rome, Hippo, kag Carthage. Isa-isa nato ni bro, no? Council of Rome ginkanonay sang tuig 382 AD. Buot silingon una nga paglista, pagplaster sang kanon ni Pope Damasus I. Hippo tuig 399 AD. Buot silingon pagpadayon kag pagpalig-on, no? Kag ang Carthage tuig 397 AD, buot silingon final nga konfirmasyon kag pagkilala nga amoy ni ang matuod nga lista sa Biblia nga ginagamit naton subong. Kag sino nga Pope ang naghatag sang authority para sa Latin nga translation? Si Pope Damasus I, no, nga nagsugo kay Saint Jerome, kag sunod sinigin pabakod man ini ni Pope Siricius, ang una nga Pope nga ginatawag nga Papa, sa formal nga pamatasan kag nagpalapnag sang awtoridad sang church sa pagproteher sang kasulatan. Amen, Brother Mel. Mga kauturan suguran taanay sa Old Testament. Ang mga kasulatan sang Hudyo amo ang pinakauna nga kabahin sang Biblia. Ginsulat ini halin pa sa mga panahon sa mga patriarka. Pero kanday Moises, pareho kanday Moises, David, Solomon, kag mga propeta. Ang pinakadaan nga libro kag siguro ginkompilar sang mga Hudyo amo ang mga sinulat sa 1200 BC tubto 100 BC. Sa Katoliko nga Biblia, ang Old Testament may ara kita nga 46 ka libro. Samtang sa Protestante nga bersyon 39 lang. Dili na nga nag-umpisa ang isa ka pinakadako nga diferensya. Kay ang Protestantismo halin kay Martin Luther sa 1500s na nga nagkuha sang 7 ka libro nga kaginlabay kag ginhambal niya nga apokripa. Amo ang Deuterocanonical books nga gin-declare niya nga apokripa lang or hidden books. Ang 7 ka libro amo ang sanday amo ang Tobit, Judith, Wisdom, Sirach o Ecclesiasticus, Baruch, First Maccabees ag Second Maccabees. Pero ano ang basihan ta nga Katoliko? Nga Katoliko? Amo ang Septuagint, amo ang Greek Old Testament na gingamit sa mga Hudyo, sa mga Hudyo mismo sang una nga siglo kag quote ni Jesus Christ sa kag sang mga apostoles sa bagong kasulatan. Over 300 times, Brother Mel, nga nag-cite sila sa
nag-cite ang New Testament halin sa Septuagint kag 7 ka libro nga ginhaboy ni Luther ara dira. Okay. Kag syempre ang pulong nga Septuagint, brothers and sisters in Christ, halin sa Septuaginta nga buot silingon 70. Suno sa tradisyon may ara ka 70 o kung 72 ka Hudyo nga mga iskriba sa Alexandria, Egypt, naghubad sang nagtranslate sang Hebreo nga kasulatan pakadto sa Griego sa mga tuig 3rd kag 2nd century antes pa ang pagkatawo ni Kristo. So ang konteksto sang panahon, damo nga mga Hudyo sa sina nga tion nga nagapuyo sa guwa sang Israel, Badrumel. Okay. Ginatawag nga diaspora. Kag Griego ang ilang lambalon imbes nga Hebreo. Gakinahanglan sila sang kasulatan nga nakatranslate sa Griego agud magamit sa ila pagsimba kag sa pagadlaw-adlaw nga kabuhi, Badrumel, ng mga kauturan. Amo nga ang kahalagahan, ano ang kahalagahan sini? Ini ang Biblia sang una nga Kristiyano. Diri halin ang kadam-an nga sipi o mga sinulat sa Old Testament kag sa New Testament. Nagaupod ini sang mga libro nga Deuterocanonical books, pareho sang First and Second Maccabees, Sirach and Wisdom. Ang gintanggal ni Martin Luther. Naging batong sang Katoliko kag Orthodox, pero ginapamalaid o gintanggal sa mga Protestante, Bradumel. Ano ang Masoretic text? So sa Masoretic text nag-base ang Protestant. Ang Masoretic text amo ang mas bag-o nga Hebreo nga version sang daan nga Testament nga ginpangayo sa mga Hudyo mga around 700 to 1000 AD, Badumel, ulihi lang ini. Ang ini nga ginsunod sa mga Protestante sang 1500. Simple lang, ang Septuagint, Biblia nga gingamit sa mga sang una nga simbahan, amo ang basihan sang Katoliko kag Orthodox. Masoretic text, mas bago nga Hebreo nga Biblia, amo ang ginabasihan sang mga Protestante. Klaro gid, brothers and sisters in Christ, nga ginkuha ni Luther hindi man lang aksidente. Tungod kay may mga pagtulunan sa ila sa sulod sang Deuterocanonical books nga kontra sa iya ginatudlo pareho sang purgatorio, brothers and sisters in Christ. Nga makita natin sa 2nd Maccabees 12:45. Ano nga iya ginkuha, pero sa Council of Trent 1546 ginpabaskog ini sang simbahan ang 7 ka libro kabahin sa inspiradong kasulatan. Amiya, Brother Mel, daw pareho lang yun ini nga ginpili mo ang mga sulat sang teacher nga pabor lang sa imo, Brother Mel. Ang hindi pabor sa ginhaboy sa imo nga hindi pabor sa imo ginhaboy mo sa basurahan, amo man si Luther. Nagkuha lang sang libro nga maayo kag pabor sa iya, pero ang Ginoo hindi iya selective. Tanan ginapakita niya, brothers and sisters in Christ. Tama kayo, Brother. Hambal nila, bro. Ang Katoliko ko nagdugang sang mga libro. No, pero kita may basing kita nga ara na ang mga libro nga ini. Kag may ebidensya pa, no? Ang Dead Sea Scrolls nga ginsulat sa tong 150 BC, wala pa natawo si Jesus ini. Nakut-kut ang manuskrito nga ini sa Qumran Cave sa Judah Desert, year 1947, Tubtob 1956. Kagyara ang libro sang Sirach kag Tobit. No? Sa 11 ka mga kuiba sa Qumran Cave 2, nakitaan ang manuskrito sang Sirach, kag sa Cave 4 naman nakita man ang manuskrito sang Tobit. Ini pamatuod nga wala nagdugang ang aton mga church fathers sa sini nga mga libro kay nakita na ini. Kag saksi man ang mga protestante sini, wala sila nagkontra sa sini bisan ang ilang mga scholar, no? Naging sampal ini sa ilang nga ginpanindugan lang sa Katoliko, pero ang masubo kadamuan sa ila si kuya gyapon nila ini, no? Kay siyempre kung batunon nila, bro, magubagid ang ilang nga doktrina nga gintukod.
Ay sigurado. Oh. Karon, ibalik naton ang argumento sa ila kung sino ang matuod nga nagdugang, no? Hindi ba lang sa ila nga King James version ang pinaka-accurate nga translation niya mas malapit sa original. Yeah. Inasiling nila nga ang ilang bala nga King James version. Pero ang hambal sang ilang nga Protestant Bible scholar nga si Philip Comfort. Suno sa iya ang King James version may mga extra verses, words kag phrases. Na ari ang iyang ginsulat sa Commentary of Textual Tradition to the New Testament sa page 7 to 8 mabasa naton. The King James version based on the Textus Receptus have all these extra verses, phrases, and words. Those who read in the King James version, also the New King James version, are reading a leavened version that is a text with thousands of extra words. Amen, Brother Romel. Matuod gid gali, Brother Romel, nga ang King James Version amo ang Bible nga version nga may mga dugang. Kag wala ini mabahibaluan sa iban nga mga protestante nga nagaatake sa aton. Para klaro gid ang aton pagtuon subong nga gabi, lantawon naton ang masunod nga mga bersikulo. Kag basahon ninyo ini sila sa King James Version Bible. Amo ini ang John chapter 5 verse 4, Matthew chapter 17 verse 21, Matthew chapter 18 verse 11, Matthew chapter 23 verse 14, Mark chapter 7 verse 16, Mark chapter 11 verse 26, Mark chapter 15 verse 28, Luke chapter 17 verse 36, Acts chapter 8 verse 37, Acts chapter 15 verse 34, Acts chapter 24 verse 6 to 8, Acts chapter 28 verse 29, Romans chapter 16 verse 24. Hindi mabasa sa original text. Kaglantawon taman sa mga Bible versions kasubong sa New Revised Standard Version kag New American Bible Revised Edition. Nga ginasiling nga ang mga scholar maging protestante nga scholar mas malapit ini sa original text kumpara sa King James Version kay matalapangdan mo nga wala ina ng mga verses. Tama gid, Brad. Ang isa pa sa mga rason sa mga protestante kunya wala nila ginbaton kay kag wala nila gindugan sa ilang nga Biblia ang Deuterocanonical books tungod kay ginsikway man kuno ni sang una, no, sa mga Hudyo, no. Hindi matuod, no, nga ginsikway sa mga protestante nga ginsikway ang tanan niya nga ginsikway sa ang tanan nga Deuterocanonical books, no. Kung tunaan natin ang kasaysayan, may duha ka grupo sang Hudyo, no, sa tuwang panahon. Jews from the east, mga Aramaic speaking na sila, bro, no. Jews from the west, mga Greek speaking, no. Suno sa isa ka protestante nga scholar nga si Dr. Lee Martin McDonald's sa iya libro nga ginsulat, ang mga Hudyo sa west amo ang nagbaton sang Deuterocanonical books. Pero ang Hudyo sa East, amo ang wala magbaton sini. Pati ang Pentateuch, 5 ka mga unang libro sang Old Testament, ginsikway man sining mga Hudyo sa East, no? Brother Dale, ano gani ang ginsulat sa iya nga libro? Ari Brother Mel, ang iya sulat sa iya libro nga The Origin of the Bible, a guide for the perplexed, page 89. Those in the West continued for centuries to affirm the scriptures of the Septuagint that contained books from the Apocrypha and Pseudepigrapha, that those books and even the Greek translation of the Pentateuch were rejected by many Jews in the East. Kung ginabasehan sa mga protestante, kung nga ginsikway nila ang Deuterocanonical books tungod nga ginsikway ini isang mga Hudyo, dapat nila anay ginhibalo kung ano ang grupo sang mga Hudyo ang nagsikway sa ni Brother Mel. Amen. Nahibalo ang bala nila kung tagadiin ang mga Hudyo nga ini nga nagsikway sang Deuterocanonical books.
Jews in the West, amini nga ang mga Hudyo nga ara sa Asia Minor or sa Asia Minor, Egypt kag Europe. Jews in the East, amini ang mga Hudyo nga ara sa Palestine kag Babylonia. Nakabalo bala ang mga protestante nga ang mga leader sa mga Hudyo nga ara sa Jerusalem kag ibang mga lugar sa Palestine ang mga Hudyo nga nagsikway kay Jesus. Ang pamangkot nga mas ginsunod sa mga protestante ang mga Hudyo kung sa diin ginsikway si Jesus kag pati ang mga Pentateuch nga Septuagint. Sa Pentateuch sang Septuagint, Badromel. Tama kayo ba, Dale? No? Kani kabay nga klaro na sa tanan nga ang libro nga ini kabahin sang Biblia kag inspired gid ang pulong diri sang Dios, no? Lain gid ba dahil kun Dios nang ang gagiya wala gid nagkakasala. Amen. No? Kag idugang gali ba dahil nga ang original King James version nga ginhimo year 1604 kag natapos ini year 1611 may iti ka libro gali ni bro, no? Kag ara pa ang Deuterocanonical books, no? Sa aton diyan 73 lang pero ang original King James version gali may iti gid ka libro. Kag sang nanghimo sila sang New King James version 1975 to 1982 ginpangdula nila ang 14 ka libro nga ini, no? Nagahipos lang sila sinin bro kung pamangkuton sila, no? Karon nga mahambal sila nga hindi inspired ni inang mga libro, no? Kay gingamit man gali nila sadto nga panahon, no? Araman gali sa ila, no? So sala bala ang gingiya sa ila sadto sang Ginoo. Amo na ang dako nga pamangkot, Brother Mel. Kag sunod bahin amo ang New Testament, no? Ang mga sinulatan diri nasulat halin 50 AD tubtob 100 AD. May 27 ka libro tanan, 4 ka ebanghelyo, ang mga buhat sang apostoles, 21 ka mga sulat ni San Pablo kag iban pang apostoles kag ang Revelation. Pero klaro, no, nga sa unang siglo wala pa man sang complete Bible naging compile ang ebanghelyo ni San Juan. Halimbawa nasulat pa sang tuig 90 to 100 AD kag sa John 20 verse 25 si San Juan nagsiling madamo pagid niya ginbuhat si Jesus nga hindi matabo nga masulat tanan sa libro. So natabo gin-compile ini nga tanan sang mga obispo sa simbahan sang unang konsilyo nga ako nga gin-explain kag ina sa inyo ang Council of the Rome 382 AD, Council of Hippo 393 AD, Council of Carthage 397 AD nga ginpabaskog ini liwat. Ari pagid ang isa ka detalye nga ginakalipat sang iban, no? Pagkatapos ng Council of Rome, si Pope Damasus I nagsugo kay St. Jerome nga i-translate ang tanan sa Latin. Ang Latin Vulgate amo ang pinaka-opisyal nga version sang Biblia sa tunga-tunga nga edad. Sunod ginpabakod man ni Pope Siricius nga ang paggamit kag pagsalig sa canonical scriptures dapat hindi pagbalik-balikon. Amo na nga nagdako ang pamatasan sa simbahan nga nagtan-aw sa Biblia bilang sacred kag authoritative, no? So klaro, wala pa sang Protestant Bible, wala pa sang sola scriptura, wala pa gani ang lista sang nga pareho subong nga 73 ka libro, pero ang simbahan nga Katolika nagintukod ni Kristo amo ang nagkumpilar, nagpreserba kag nagpabaskog sini. Amen, Brother Mel. No, siguro kung wala ang simbahan, bro, daw hindi na ini Biblia kundi Bible collection of fan fiction. Ang ato niya mabasa subong may Harry Potter kag Lord of the Rings, no? Pangamasulod. Pero salamat sa simbahan sakto kag tama gid ang iya nga libro nga ginpasulod sa aton. Amen, Brother Mel. Brothers and sisters in Christ, isa pa importante nga detalye nga dapat mahibaluan gid sang tanan. Wala sang chapters kag verses ang original nga Biblia.
Diba, Brother Mel? Kung magbasa ka sang scroll sa mga Hudyo, sunod-sunod lang mga linya. Wala sang chapters. Ang chapter ginbutang pa lang sang Archbishop sang Canterbury nga si Stephen Langton sang year 1227 AD. Kang ang verses nga partition ni Robert Estienne, isa ka French painter sang year 1551 AD. So abito lang ang Biblia ang Biblia, brothers and sisters in Christ, pareho lang na sinihalin sa una, may chapter kag verses bookmark, wala na, Brother Mel. Pero ang tinutuyo sini nga division amo ang para mas madali basahon kag i-reference ang mga importante, amo ang mga content nga inspiradong pulong sang Dios kag ini ginpreserbar kag pakamaayos ang simbahang Katoliko, brothers and sisters in Christ. Gani hindi pwede nga hambalon nga ang Biblia nag-exist lang nga wala sang simbahan or daw nahulog sa langit nga gulpi ara ng Biblia. Ang truth amo ini mas amin nga masakit. Masakit ang kamatuoran, Brother Mel, pero para ini sa ibang sekta masakit gid nga. Ang Biblia produkto sang simbahang Katolika, kag ang simbahan mismo ang nagpreserbar sini halin sang una nga siglo tubtob subong, Brother Mel. Amen, Badel. Ang mga katuran, klaro hon tagid ini, no. Ang Biblia wala nahulog halin sa langit nga kompleto na kag may leather cover pa. Amen. Ang kasulatan mismo wala nagasiling nga siya lang ang basahon. Kung basahon ta ang ikaduha nga Tesalonica 2:15, si Pablo nagsiling, gani mga utod, magpakalig-on kamo kag hopti ninyo sing maayo ang tradisyon nga gintudo namon sa inyo sa pulong man o kon sa sulat. No, klaro gid ba, Dale? Hindi lang sa sulat kundi pati ang pagtudlo sang tradisyon. Amen. Kag amo man ini ang punto nga ginpabaskog sang Catechism of the Catholic Church, CCC 120, ang listahan sa mga libro sang Biblia amo ang ginapatipigan kag ginpapasa-pasa paagi sa tradisyon sang simbahan. Ano ini nga mga butang? Ang secret tradisyon amo ang buhi na pagpanudlo halin sa mga apostoles antes pa natipon ang Biblia. Ara na ang Eucharist, ang pagwali sang sakripisyo sa altar kag pagpanudlo nga nagagikan direkta sa mga apostoles. Halimbawa, si Saint Ignacio of Antioch, disciple ni Saint John, sa tuig 110 AD, nagsulat, wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. Ito matudan niya nga ara ng simbahan nga united, sacramental, kag apostolic, no, bisan wala pa makanonize ang Bible. Amen. No. Ang limbawa sa ni Badale, daw pareho lang ina sa pagluto, no? Wala pa sang recipe box, pero ang nanay ta kabalo na magluto, no? Amen. Ang mga anak niya ginatudloan paagi sa tradisyon. Kung ang iba niya naga-exist nga dapat libro lang ang basihan, daw abi nila ang nanay hindi kabalo magluto kung wala sang cookbook. Amen. Pero ang matuod nanay o ang simbahan naton ang original nga nakahibalo sini. Yes, siyempre amo na ang simbahang Katolika. Amen. Tama ka gid, Brother Mel, kag isa pa kaklaro nga pagpamatuod hindi Biblia lang ang kinahanglan ang ginhambal ni San Pablo sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. The church is the pillar and foundation of the truth. Wala siya nagsiling nga the Bible is the pillar of the truth. Amen. Kundi ang simbahan mismo, Brother Mel, and brothers and sisters in Christ. Kung basahon naman sa John chapter 21 verse 25, si San Juan nagsiling nga mandamo pang gid nga ginbuhat si Jesus na hindi masulat tanan. Gani kung Biblia lang basihan, kulang, brothers and sisters in Christ. Pero kung may simbahan nga nagapasa sa mga kamatuoran paagi sa liturhiya, tradisyon kag pamatasan, hindi nata malipat, Brother Mel. Amen. Ari man si Saint Agustin sa year 354 AD to 430 AD nagsiling, I would not believe the gospel unless moved by the authority of the Catholic Church.
Klaro gid nga maski ang isa ka pinakadako nga doktor sang simbahan nagapati nga ang authority sang church ang ginhalinan sang pagkilala, brothers and sisters in Christ, sa Biblia. Dugan pagid nila, Brother Mel, si Tertullian sa 2nd century nagasiling, the scriptures are the property of the church, only she may interpret them rightly. Ano na nga, hindi pwede nga tag sa katawo mag-interpretar sang iya gusto lang, Brother Mel. Ang resulta sina libo-libo nga sekta ang nagtuluhaw subong. No, pareho lang nga naghampang ta sang basketball, may referee gid nga nag-interpret sang rules. Kung wala referee, Brother Mel, kada player may version sang mga nga nagahambal nga may foul, nagahambal nga hindi. Amo man nga ang nahimo sang Protestantism, kada isa may kaugalingan na version, kag nag-cause sang division bangod sa lain-lain nga interpretasyon, brothers and sisters in Christ. Kag dira naton makitaan ang problema sang sola scriptura nga gintukod ni Martin Luther, Brad, no? Ang sola scriptura nagasili nga Biblia lang gid ang dapat nga basihan. Pero mga kauturan, ang Biblia mismo wala naga-endorse, no? Wala siya naga-endorso sini nga ideya. Ang pulo nga sola scriptura hindi makitaan, no? Hindi natin mabasa na bisan diin niya Biblia. Ano ang resulta sini? Pagkalat sang libo-libo nga dominasyon na may lain-lain nga interpretasyon, no? May Baptist, may Pentecostal, may Born Again, Jehovah's Witnesses, may Seventh-day Adventist, kag madamo pagid. Amo nga ang Encyclopedia of Christianity naka-record sang 45,000 ka Protestant denomination na sa bilog nga kalibutan subong. Amo ini ang resulta sang Bible alone. Kung aton lang tawon ang history, isa lang gid ka simbahan ang ara antes ang canonization sang Biblia, kag amo na ang Katoliko. Saint Irenaeus, 2nd century, nga estudyante ni Saint Polycarp, nga estudyante ni Saint John the Apostle, nagsiling sa iya nga libro, Against Heresies. It is within the power of the church to hand down the scriptures faithfully. Inambal diri nga, ara sa gahom sang simbahan, ang pagtipig, pagproteher sa sini nga kasulatan. Meaning, wala gid sang authority ang iban mga sikta nga mag-declare kung ano ang inspirado nga libro, kundi ang church gid lang nga gintukod ni Kristo. Kag amo man ang ini nga ginpabaskog ni Pope Celestius ang 385 AD nga gin-acknowledge ang Latin Vulgate nga obra ni Saint Jerome bilang standard. Hindi bala nga klaro gid nga ang simbahan ang haligi sang kamatuoran. Sabi niya ba dahil kung ang Protestant ang sila nga sila ang may full Bible, ba pareho lang ina nga nagsiling nga sila may original photocopy. Pero kung i-check mo, wala sila sang original, kundi ang Katoliko lang may ara sang una nga document. Daw yung kopya nila ang notebook sang ilang nga classmate, kag nag-claim nga sila amo daw ang author. Punang gina, Brother Mel. Kag ari pagid ang isa ka punto, Brother Mel, ang sola scriptura hindi lang kulang kundi dangerous nga klase sang teachings. Tanawa lang sa Acts chapter 8 verse 30 to 31 ang istorya ni Philip kag sang Ethiopian eunuch. Nagbasa ang eunuch sang book of Isaiah, pero hindi siya kaintindi. Hambal nga, how can I understand unless someone explains to me? Kung amo nga si Philip, isa ka deacon ng simbahan, amo ang nag-interpret. Ang mga kauturan, ang Biblia hindi para sa private interpretation lang. Ang CCC 119 nagasiling, the task of interpreting the Word of God authentically has been entrusted solely to the magisterium of the church. Amo na nga kinahanglanon gid naton sa simbahan, brothers and sisters in Christ. Kung wala referee, hindi maayos ang hampang. Kung wala konduktor, hindi masunod ang orkestra. Kung wala simbahan, ang Biblia magalain-lain,
lang ang mga interpretasyon kag magresulta sang division. Kung tagsa ka tawo may yara authority nga mag-interpret sang Bible nga nagakatabo gid sa naga self-claim gid sila, may ara nga anghel bala na nato na kung sino na ka anghel, may ara nga appointed son of God. Hindi gid na pwede nga wala proper authority. Amen. Kaya nagakos gid sang division tani mga kauturan, mapagnilayan ninyo, brothers and sisters in Christ. Amen. Mga katuoran, isa sa pinaka-controversial nga bahin sa kasaysayan amo ang ginhimo ni Martin Luther sang 16th century. No, si Luther isa ka Augustinian monk, no? Nga una nga Katoliko, nagpamatok sa authority sang popes kag simbahan. Tungod niya hindi siya konforme sa pila ka Catholic teaching, pareho sang indulgences kag purgatorio. Nagdesisyon siya nga mag-reform kuno. Pero ang resulta nag-ambit sang division. Ano ang isa sa iyang gipanghimo, no? Ginkuha niya ang 7 ka libro nga kabahin sang Old Testament. Ginhambal niya nga hindi kuno inspired, no? Kag ginpahamtang niya nga appendix nga gingalanan niya nga Apokripa. Pero ang kamatuoran, ini nga 7 ka libro amo man ang ginkuha sa mga apostoles sa ilang mga pagsulat. No, kag hindi lang ina, si Luther napasipala sa libro ni Santiago. Gintawag niya ini nga Epistle of Straw. Tungod kay wala ini nagauyon sa iya nga theology nga faith alone. Yes. Ari pagid Brad. Sa iya translation sang Biblia sa German, iya ginbutang ang pulo nga faith alone, no? Sa Romans 3:28. Bisan wala ini sa original nga Greek, meaning ginedit niya Bardale, no? Ang pulong sang Dios agud lang nga bala mga magpabor sa iya nga doktrina. Pero bisan pa sini, ang Katoliko nga simbahan nagpabilin nga nagatuo sa 73 ka libro nga gin-confirm sa Council of the Rome, Hippo kag Carthage. Ang Council of the Trent 1546 naghatag sang final nga klaro nga statement. No, ang 73 ka libro amo gid ang inspired word of God. No, abi niya ba dahil daw pareho lang nagkuha ka sang pitsa nga 8 slices, pero ang ginuli mo ang ginuli mo lang ang anom kay hindi ka gusto sang topping sang iban. No, pero hindi mo mahimo nga amo ina ang original nga pizza, no? Kaya ang original gid ang 8 slices, no, ang 73 ka libro. Ngani kun ikaw maalam sino yung mga patihan, si Luther nga nag-interpret lang sa Biblia nga tapos na tapos na ini nga ginpabakod sang Katoliko, pero ginpili niya ang iya nga gusto nga ginagauyon sa iya nga doktrina. O ang mga church father naton nga sang una pa lang sila ang gingihan sang Dios nga mapili sang mga inspired books, no? Tani makabugtaw sila sa kag ilang nga binagbinagon. Yes, tama ka Brother Mel, kag ini mo ang nagresulta sang dako nga diferensya sa Katoliko nga Biblia may ara nga 73 ka libro kag sa Protestante may ara nga 66 ka libro. Ang Katoliko nga Old Testament gin-base sa Septuagint, Greek translation sang Old Testament. Ang amo ang ginagamit sa mga Hudyo sa panahon ni Kristo kag gin-quote sa mga apostoles, Brother Mel. Samtang ang mga Protestante nga version gin-base sa Masoretic text nga mas late nga Hebrew manuscripts sa tuig 900 AD pataas. Mga kuturan makaluluoy gid kon paminsaron si Kristo kag ang mga apostoles mismo naggamit sang Septuagint nga may ara sang 7 ka libro, pero ginpahamtang ni Luther nga ang iya kaugalingon nga standard kag subong damo nga Protestante ang nagsiling nga ang Katoliko nagdugang sang 7 ka libro. Ang kamatuoran, ang Katoliko wala nagdugang, ginpreserbar lang naton ini ang mga original nga gingamit ni Jesus kag sa mga apostoles. Amen. No, pareho lang gid brothers and sisters in Christ nga isang pagkuha sang litrato. Ang Protestante nga version daw crop photo, ging crop ba lang ang picture.
ginkuha ang gilid, pero ang Katoliko full frame. Kag kung hambalon mo sila nga ang crop ang rehida o original. Daw hindi gid logical, Brother Mel. Amen. Ang masunod niya punto, Brother, amo ang pamangkot. Ano gid bala ang gintuko ni Jesus, no? Biblia o kung simbahan? Ang mga nako nga pamangkot. Oo. Kung basahin natin sa Mateo 16:18, kag tungod sini gintawag ko ikaw nga Pedro nga kung sayuron bato, kag sini nga bato pagatukuron ko nga ako nga iglesia, kag bisan ang gahom sang kamatayon hindi makadaog sa iya. Mga kauturan, wala sang bersikulo nga nagasiling nga I will write a book and it shall be the pillar of truth. Ang establish ni Kristo amang living church, kag ang role sang simbahan amo ang pag-preserve kag pag-interpret sang pulong sang Dios. Amo man ini ang hambal ni San Pablo sa 1 Timothy 3:15. Yes. No? The church is the pillar and foundation of the truth. Dili makita ta ang Biblia kag ang simbahan hindi dapat pagbulagon. Ang Biblia gintugas ang simbahan, kag ang simbahan amo ang nagbantay nga wala sang sala sa sulod. Ang Protestant nga prinsipyo nga Bible alone naglatag sang division, pero ang Catholic principle nga Bible plus tradition plus magisterium naghatag sang unity kag continuity, no? Kung si Jesus nagsiling nga libro lang iya gin-establish, siguro Brad nga ang mga apostoles pirmi lang nga naga book signing, no? Kag hindi na magmisyon. May ibok na siguro sila, pero hindi amo ina, no? Mission, sacraments, kag teaching amo ang ginbilin ni Kristo. Amen, Brother Mel. Dugang pa sina ang kamatuoran nga ang simbahan amo ang haligi sang kamatuoran. Di na pa matuod sang mga church fathers kag popes o Santo Papa. Si Pope Siricius 384 to 399 AD. Ang una nga Santo Papa, ang una nga pope nga gingamit officially ang titulo nga papa. Kag nagpatibong o nagpatibay sang pamatasan, ang matibong sang pamatasan sa mga nga ang simbahan may authority. Nga ang simbahan lang ang may authority sa pagpahatag sa sakto kag pagpamatuod kag sa pagdisiplina. Sa iya mga sulat, iya gin patun-an nga ang tradisyon kag ang mga apostolic decrees dapat tumanon sang atanan nga Kristiyano. Si Saint Jerome nga ginpahimo ni Pope Damaso sang Latin Vulgate nagsiling man, ignorance of the scripture is ignorance of Christ. Pero klaro gid nga ginpakita nga hindi pwede i-separate ang scripture halin sa simbahan nga amo ang naghatag sini sa kalibutan. Kag mga kauturan, hindi tagid malipatan si Saint Agustin nagsiling, I would not believe the Gospels if not for the authority of the Catholic Church. Ang authority sa simbahan amo ang garantiya nga ang Biblia nga aton ginbasa subong tinuod kag inspiradong pulong sang Dios kag hindi lang koleksyon sang sinulat nga hindi masiguro. So daw pareho lang gid nga sang diploma hindi mo maklaim hindi mo gid niya maklaim na may degree ka kung wala sa university nga naghatag sang authority. Kung ginobra-obra mo lang kag sa printer ang mga diploma, Brother Mel, hindi dia valid ang Bible halin sa simbahan ang naghatag sang authority nga ini-inspiradong libro, hindi lang photocopy, Brother Mel. Amen. Mga kauturan, samtang ginapadayon tayo ini nga istorya, dapat klaro naton nga ang isa ka importante nga pamangkot. Ano bala ang tinutuyo sang Biblia? Sa John 20 verse 31, si San Juan nagsiling, ang mga butang sinulat diri ginsulat agud magtuo kamo nga si Hesus amo ang Kristo, anak sang Dios, kag pinaagi sang imo pagtuo, makabaton kamo sang kabuhi nga walay katapusan. So makita naton nga ang Biblia amo ang nagpamatuod kag direkta sa aton kay Kristo. Hindi ni nga encyclopedia o kun manual lang
kundi isa ka testimony nga nagaduso sa aton nga pakipagrelasyon sa aton nga manluluwas. Pero may problema kon Bible alone. No? Bible alone lang ang gamiton nga guide. Kung ikaw lang nga magbasa, pwede mo nga maglain-lain ang pag-interpret. Amo na ang damo kaayo nga sekta nga protestante. Kada isa may kaugalingon nga version, pero sa Katoliko may authority kita nga ginatawag nga magisterium. Amen. Ang teaching office sang simbahan. Amo ini ang punto sang CCC 131 tubtob 133. Ang Biblia dapat basahon, pamalandungan, kag ipangamuyo. No? Ang simbahan nagatudlo nga ang tanan niya Kristiyano may obligasyon niya magpalapit sa pulong sang Dios. Hindi ini para lang sa pare, kundi para sa tanan. Kung Bible alone kuno, daw pareho lang sa pagkuha sang libro sang medisina, kag mag self-medicate ka bisan wala ka sang doktor, sigurado gid niya risky kag makaluluoy ang resulta. Yes, brad. Muna gid. Tapos ang gid sina Brother Mel kag isa pa ka punto, makita naton sa Acts chapter 8 verse 30 to 31 ang encounter ni Philip kag sang Ethiopian eunuch nga ginhambal gid sa ini kaina nga nagsiling nga paano ko ini maintindihan kung wala na siling may gatudlo sa akon. Mga kuturan, ano man ina ang rules sang simbahan. Ang Biblia hindi lang basta basa lang. Kinahanglan nga may official nga interpretation halin sa pillar and foundation of truth. Amo nga ang simbahan. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Ang Catechism 119 nag-explica nga ang authentic interpretation sang pulong sang Dios ihara gid sa magisterium sang simbahan. Meaning, hindi kita mag-interpret sang kaugalingon talang lain-lain nga version, Brother Mel. Kay kun amo sina masami sala kag nagatuga lang sang pagka-divide. Amen. Mga kuturan amo ni rason nga ang Katoliko bisan diin nga punsod magsimba sa Africa, sa Asia, Europe, America, amo lang sa gihapon ang ebanghelyo nga basahon, amo man sa gihapon ang sakramento, amo man gihapon ang pagtuo, amo man nga ang unity ang nga ginhatag ni Kristo sa aton. Amo lang ni Brother Mel daw pareho lang ni siya nga Google Maps. Kung ikaw mag-internet sang mapa, nagalain-lain nga version, sigurado magtakalang ka gid. Pero kung official map ang imo gamiton, makaalabot ka gid sa imong destinasyon, amo man sa Biblia ang official interpretation sang simbahan ang dapat sundon, brothers and sisters in Christ. Mga kauturan, siguro gid subong no nga nakit-an ta ang Bible kag ang simbahan hindi pwede nga bulagon. Ang Biblia amo ang pulong sang Dios, pero ang simbahan amo ang nagpreserve sini kag naghatag sang sakto nga interpretasyon. Kung wala ang simbahan, hindi ta mabal-an kun diin ang inspired kag diin ang hindi. Kag sa tapusan, dapat naton nya pamatian ang panawagan sang simbahan sa aton tanan. Basaha ang Biblia, pamalandungi ang pulong sang Dios kag ikabuhi ini. Hindi kita Katoliko nga nagauntat lang sa tradisyon nga wala sang basihan. Ang aton nga tradisyon mismo nagaugat sa pulong sang Dios kag sa authority sang apostoles nga gintukod ni Kristo. Karon balikan ko ang ako ginhambal kag ina sa inyo kay nabatian na ninyo ang klaro nga pagsaysay namon sa inyo. Kamo ang amo niya paghusgahon kung sino ang may karapatan nga mag-interpret sa Biblia. Amen. Ang mga Protestant ayhan o ang mga church father naton nga sa umpisa pa lang sa ila nagintugyan ang pulong sang Dios kaginpasa naman sa mga pare naton hasta subong. Kamo ang makasabat sina. Amen. Mga kauturan, samtang malapit na lamang tao ginatapos naton ini nga programa, gusto ra dalon sa aton tagipusoon ang isa ka simple pero madalom nga kamatuoran. Si Jesus Jesus Christ did not live as a book. He left us a church. Ang Biblia isa ka regalo nga preserve kag ginpasa sa simbahan, pero ang kabuhi sang aton pagtuo hindi nagauntat lang sa pagbasa sang Biblia sang libro. Dapat ini i-apply sa aton adlaw-adlaw nga kabuhi, brothers and sisters in Christ. So, Brother Mel, sa pagpalangga, sa pagserbisyo kag pagsunod kay Kristo.
ginbiling ni Pope Benedict XVI nga ang Biblia dapat hindi lang paminsaron kundi i-encounter naton mismo si Kristo sa iya mga pulong. Kag si Pope Francis nagsiling nga kung hindi kita magbasa sa Biblia adlaw-adlaw daw hindi naton o daw wala naton ginahatagan pagkaon ng aton kalag. Amen. Mga kauturan sa aton tanan nga nagapamati, hindi kamo mahadlok magtuo kag magpangayo sa explanation. Hindi kamo mahadlok magpamangkot. Ang simbahan gintukon ni Jesus amo ang aton ginalauman kag pamatud-an. Gani sa paghinapos dalo naton na ang panghunahuna, the Bible is the Word of God, the Church is the guardian of the Word, and together they lead us to Christ, who is the living Word. May nadugang ka pa, Brother Romel? Sige ba? May imo pa gid nga dugang? Wala man, bro. Wala naman. So, salamat gid sa mga kauturan nga nagapamati, nagatanaw sa live subong sa Facebook page. May akon man nga Facebook page nga Dale's Catholic Corner. Naka-live man ako subong. Sa mga gusto mag-follow, pa-follow na lang sa akon nga Facebook page. So, madamo nga salamat kita madamo nga salamat madamo pa kita nga episodes nga magdugang sa aton nga pagtuo kag magatubag o magasabat sa aton nga pamangkot. Sa liwat ini si Brother Dale Feliciano. Kag ako man si Brother Romel, nagasiling nga ang pulong sang Dios hindi lang para basahon kundi para buhion sa aton nga kabuhi. Amen. Viva Cristi Rey. Viva Pro Deo et Ecclesia. Closing prayer na kita, bro. Yes, ba? Oo. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ginoong ay may namon, nagapasalamat kami sa imo, sa sininga gabi, ang ginhatagan mo kami sa kahigayunan, na magtuon ka magpamalandong parte sa amon pagtuo. Salamat sa kahayag, sa imo Espiritu, nga nagagiya sa amon, samtang naghambal kami parte sa amon nga Kristiyano nga pagtuo. Kabay nga madamo sila sang natun-an sa amon. Ginoo, buligi kami nga ang amon natun-an hindi lang matapos diri, kundi magapabilin sa amon tagipusoon kag mahimo nga giya sa aton pangabuhi. Tagai kami sang kaalam, pagpailob kag kaluoy sa pag-angot sa iban. Ngud kami mangin tinumanon nga mga saksi sang imo gugma kag kamatuoran. Tuduy kami nga hindi lang maghambal sa kamatuoran kundi ipakita man ini sa amon nga mga buhat kag ang tanan namon nga nabatian kag natun-an subong amon ini ginatugyan sa imo kag ginapangayo namon ang kahigayunan mo kami sa amon pagdepensa sa imo agud magamit mo kami bilang mga kasangkapan sang imo kabubuton. Magapauli kami sa amon tagsa-tagsa kapanimalay, kabay Ginoo nga giyahan mo kami sa amon pagpuuli, kabay nga save kami nga makaabot sa amon mga balay. Mama Mary, dikupan mo kami sa imong mga asul nga kapa, limpyuhan mo ang amon alagyan, kag idikaw mo kami sa mga peligro sa dalan. Initanan niyo na pangayo namon sa ngalan ni Kristo nga amon Ginoo kag manluluwas. Amen. Amen. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. May 1 minute pa, basi complete pa. So, pwede pa may 1 minute pa maka-shoutout na kita sa mga nagapamantaw ara si Joshua Zagalos sa RM Live sa DYVR. So, si Nicolas Jimenez, Brad, good evening. Si Elisa Bornea Trinidad, good evening sis. So, okay na. So, may time na. Dito gid ba tawag ang iba. So, dapat nga salamat brothers and sisters in Christ. God bless. God bless.